May sakit ka sa puwitan dahil sa piriformis syndrome. Nakakainis ito. Minsan, parang nasusunog ang puwitan pababa sa binti at parang umaalburuto ang buong bahaging yon. Nararamdaman mo rin ito at di mo matiis. Ano ang sanhi? Ang piriformis ay maliit na kalamnan sa loob ng puwitan at ang sciatic nerve minsan dumadaan ito sa pagitan o kadalasan sa pagitan ng piriformis at ng buto ng balakang. Minsan, dumadaan pa ito sa ilang bahagi ng piriformis. Kapag naninigas ang piriformis, nangyayari ang mga ito. Sinasabi ko, kailangan itong stretch. May iba pa akong teknik na ipapaliwanag mamaya, pero may nagsasabi rin na hindi dapat dahil naiirita ang ugat. Kaya ito ang malinaw kong sagot. Kapag pinipisil ng piriformis ang ugat ng sciatic laban sa buto, nawawalan ng normal na metabolismo ang ugat at nagsisimula itong sumakit o magliyab. Kaya napaka-importante talaga na i-stretch ito dahil pinipisil niya yon dahil masyado siyang tense o naninigas. At sa pag-stretch, tama yon. Sa pag-stretch, pwedeng mangyari na mas lalo pang mapisil o madagdagan ang pressure dun sa bahagi na yon. Pero hindi naman yan masama kasi stretch mo lang siya ng 2 minuto, 4 na minuto para pagkatapos nun may 23 oras at 58 o 56 na minuto siyang makakabawi o makakapagpahinga ulit. Para sa akin, ito ang pinaka-epektibong paraan para harapin ito. Kaya sinasabi ko, umabot ka lang sa hangganan ng komportableng sakit. At pagkatapos noon, alisin mo yon at pagkatapos ay gagaan ang pakiramdam mo. Madalas, mararamdaman mo agad yon, kaya mas mabuti, sumabay ka na ngayon mismo. Gagawa tayo ng 2 ehersisyo para sa apektadong kaliwang bahagi mo. Kung kanan ang apektado, gawin sa kabilang panig. Oo, magsisimula tayo sa isang ehersisyo. Umupo ka lang sa banig ng normal lang. Itupi mo mayon ang kaliwang binti mo ng 90 degree. Ilagay ito sa sahig habang unti kang lumilipat pakaliwa. I-position mo ang kabilang binti sa ibabaw nito. At na yon, hawakan mo ang kanang paa gamit ang kanang kamay mo. Panatilihing tuwid ang likod hanggat maaari at hilahin mo ang sarili mo hanggang maramdaman mo ang banat dito. At na yon, pwede mo ilagay ang paa mo dito o dito pa at mararamdaman mo agad kung saan mas mahigpit ang pag-unat. Kung saan mga nararamdaman na pinakamahigpit ang pag-unat, doon ka manatili. Kung nahanap mo na ang tamang pwesto, lilingon ako ng kaunti para mas makita mo. Mananatili ka lang ng ganito. Sa bahagi kung saan nararamdaman mo ang pinakamatinding hatak at kapag biglang sumakit, palatandaan nyo na tama ang ehersisyo mo. Kaya huwag kayong matakot dahil ang kaunting pagtaas ng presyon para maibalik sa ayos ang lahat ay isang napakagandang paraan sa simpleng paraan pero napakalaking resulta. Ibig sabihin na yun ay hihilahin natin papasok at mararamdaman mo ng eksakto kung gaano katindi ang tindi ng pag-unat na ito. At papasok ka ng ganoon kalalim. Hanggang maramdaman mo na malapit ka ng hindi kayanin na sobra na para sa'yo. At sa sandaling nandun ka na, mananatili tayo dun, huminga ka ng malalim papasok at palabas. Ang paghinga ay may mahalagang papel para sa ating nervous system. Parasympathetic, pagpapahinga, vagus nerve, nervyos na tumutulong sa paggaling, kasama rin yon. Kasama sa patakaran ng pagpapahinga, ang pinakamahalaga doon, patuloy kang pumapasok at pinananatili mo ang tindi sa antas na ang nararamdaman mo ay sakit na kaya mo pa rin. Kaya, at sa totoo lang, maaari mo na itong ipagpatuloy ng kaunti pa. Pero pwede mo ring dagdagan pa sa pamamagitan ng paggawa ng ganito. Hihilahin mo ang iyong katawan paatras at na yon, ititense mo mismo ang mga kalamnan ng puwit, pati na rin ang piriformis, kasama na siya palagi dyan. Ganon. Na mararamdaman mong napapagod tapos magpapahinga ka at mapapansin mo ay mas kaya mo pang pumasok ng hindi mas sumasakit. Ibig sabihin mas umunat ito. At pwede mong ulitin ito ng ilang beses, hilahin mo ulit paatras na parang gusto mong ibalik ang katawan mo pero hinahawakan mo ng mahigpit para walang galaw na mangyari. Tapos magpapahinga ka at papasok ka pa ng mas malalim.
Kung maganda ang pakiramdam mo habang ginagawa ito, bahagyang baguhin ang posisyon ng mga kamay at hanapin ang punto kung saan pinakaramdam mo ang sakit ng pag-unat. Pero tandaan, manatili sa ibaba ng limitasyon. Kung saan nalampas ka na sa antas ng masarap na sakit, kontrahin mo ulit, paatras, pagkatapos paluwagin, tapos lumapit ka pa ng kaunti. Ayan, bitawan mo na at i-balance ang sarili mo para hindi mo na kailangang humawak sa sahig. At ngayon, gagawin pa natin ang huling aksyon, isang aktibong pag-unat. Hiilahin mo ang sarili mo paabante. Hilahin mo talaga ang sarili mo paabante. Aktibo. Ngayon, natututo ng mag-adjust ng optimal ang mga kalamnan na humihila at hinihila. Oo. Para gumana ng maayos ang iyong kasukasuan sa balakang at para maayos ang lahat ng bagay doon sa paraang nararapat ayon sa biyolohiya. Malaki rin ang papel ng otak dito dahil sa huli, dito nagmumula ang lahat ng tensyon. Ang kalamnan ay instrumento lang na gumagawa nito at pagkatapos, lalabas ka na ulit. Oo. Mag-relax ka muna ng kuunti, damhin mo, magpakakomportable ka, magpahinga ka ng kuunti. Oo. Oh. At na yon, oo. May isa pa tayong espesyal na ersisyo na may parehong layunin. Ngayon, pumosisyon ka muna nang nakalapat ang dalawang kamay at dalawang tuhod. At ngayon, magtuon ka ng pansin. Ngayon, nasa pagitan ng mga tuhod mo ang sentro ng bigat mo, okay? Halos nasa gitna ito. Ilipat mo na ang bigat ng katawan mo. Ibig sabihin, itutulak mo ang balakang mo pakaliwa. At habang mas pumupunta ka sa kaliwa, mas mapapansin mo na nababawasan ang bigat sa iyong kanang tuhod. At mapapansin mo rin na sa likod ng puwitan, bahagyang iba-iba sa bawat isa ang hatak na mararamdaman. At dito muling nagpaparamdam ang lahat ng kalamnan sa puwitan, pero lalo na ang piriformis, yung maliit na kalamnan na nagdudulot ng mga problemang ito. Pagkatapos, palalalimin ang pag-unat sa pag-angat ng kanang binti. Maayos kang nakasuporta sa dalawang kamay. Kung masyadong sensitibo ang kaliwa mong tuhod sa pressure, maglagay ka ng unan sa ilalim kahit yung gamit natin sa ehersisyo o ordinaryong unan. Ayan, ngayon nasa pangunahing posisyon ka na. Ngayon, gumalaw ka ng kaunti pa kaliwa, kaunti pa kanan at obserbahan mo kung kailan mas maigpit ang hatak. Ibig sabihin, kailan mo nararamdaman na mas malakas ang pag-unat? Gusto nating iunat kung saan pinakamaikli at pinakamasikip ang pakiramdam. Manatili ka lang dyan sa lugar kung saan mo pinaka nararamdaman at pagkatapos, dahan-dahan kang umusad paabante. At dahan-dahan ring umatras. Hanapin mo rin dyan yung punto kung saan mo nararamdaman na pinaka nababanat at doon lang tayo mananatili. Gagawin na lang itong ersisyo para sa mga tamad. Ngayon, maghihintay lang tayo hanggang sa gawin ng gravity ang trabaho nito. At sa tingin ko, nararamdaman mo na ito. Dahil nararamdaman mo na sa likod, sa puwitan, may gumagalaw at nangyayari. At kapag nahanap mo na ang tamang pwesto, yun mismong masikip na bahaging nagdudulot sa iyo ng problema ang inaasikaso ngayon. Kaya huwag kang magtaka, maaring pagkatapos ng dalawang ehersisyo ay makaramdam ka na ng malaking ginhawa. Kailangan mong gawin araw-araw ang ehersisyo para tuluyang mawala ang tensyon. Ngayon, maaari mo pang ipagpatuloy ng kaunti at manatili sa ganoong posisyon. Pero pwede mo ring dagdagan pa ang epekto at patasin ang bisa nito. Isipin mo na lang na gusto mong iangat ang iyong balakang pataas. Subukan mong iangat ang iyong balakang pataas gamit ang mga kalamnan ng iyong puwitan. Hindi mo yan magagawa pero may mararamdaman kang pag-igting sa malalim na bahagi sa loob. Pakawalan mo ulit at hayaang lumubog ka pa ng kaunti. At ulitin mo pa, gusto ng iyong puwitan na tumaas. Gusto ng iyong puwitan na tumaas? Kaya ilayo mo ang sarili mo mula sa hita. Mag-relax ka at hayaang lumubog ka pa lalo. At isang huling beses pa.
Iangat mo ulit ang iyong puwitan pataas. Mag-relax ka, hayaang lumubog pa, lalo ang katawan mo. Ngayon, susubukan nating palakasin pa ito gamit ang aktibong paggalaw lagpas sa epekto ng grabidad. Ibig sabihin, iisipin mo ngayon na pinipindot mo ang iyong puwitan pababa sa sahig. Subukan mong idiin ang iyong puwitan sa sahig. Kahit paano mo man gawin, huwag kang mag-alala. Subukan mo lang. Isipin mo na ang kaliwa mong tuhod ay nasa timbangan at gusto mong tumaas ang bigat na ipinapakita ng timbangan. Kaya sabihin mo sa katawan mo na idiin palalo ang tuhod pababa, idiin mo rin ang puwitan mo pababa. At paluwagin mo ulit. At ulitin natin. At idiin mo ulit pababa. Idiin mo pababa, pababa, pababa at paluwagin mo. At ngayon, igalaw mo ng kaunti paabante at paatras, pakanan at pakaliwa. At dahan-dahan kang bumalik sa pwesto. At huwag kang magtaka sa tindi nito dahil ang ehersisyong ito, lalo na yung huli, talagang matindi. Dahil direkta nating tinatamaan ang mismong bahagi kung saan nangyayari ang lahat. Kaya masakit at parang nasusunog ang puwitan, piriformis. Masyadong naiipit ng piriformis ang ugat kaya kailangan bawasan ang pressure. Mag-stretching tayo, mas madiin, pero saglit lang. Sa natitirang halos 24 na oras, naghihilom at nakakabawi ang ugat. Paulit-ulit itong mangyayari at mapapansin mong unti-unti kang gumagaling sa problema. Kung gusto mo pa ng dagdag kaalaman o ehersisyo para sa balakang, meron kaming gabay sa pananakit ng balakang. At makukuha mo yon sa pamamagitan ng pag-click sa link sa unang komento o dito sa video. Pwede mo itong i-download. Sana mag-enjoy ka.